na maliwanag, ito ang siyang pahayag, ang Diyos Ama na nangusap. Ito ang mahal kong anak, lugod kong dinggin ng lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiya rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umakyat si Jesus sa bundok upang manalangin. Isinama niya sina Pedro, Juan at Santiago. Samantalang siya'y nananalangin, nagbago ang anyo ng kanyang mukha. Nagningning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti. Di kaginsa-ginsay, lumitaw ang dalawang lalaki, sina Moises at Elias, na napakitang may kaningningan at nakipag-usap sa kanya. Pinag-usapan nila ang nalalapit na pagpanaw ni Jesus na magaganap sa Jerusalem. Tulog na tulog si Pedro at ang kanyang mga kasama. Ngunit sila'y biglang nagising at nakita nila si Jesus na nagniningning at ang dalawang lalaking nakatayo sa tabi niya. Nang papaalis na sa tabi ni Jesus ang mga lalaki, sinabi ni Pedro, "Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng 3 kubol. Isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias." Ang totoo'y hindi niya nalalaman ang kanyang sinasabi. Nagsasalita pa siya nang matakpan sila ng ulap at sila'y natakot. At may isang tinig mula sa alapaap na nagsabi, "Ito ang aking anak, ang aking hinirang, siya ang inyong pakinggan." Nang tumigil ang tinig, nakita nilang nag-iisa na si Jesus, at hindi muna sinabi ng mga alagad kanino man ang kanilang nakita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ikalawang linggo ng Kwaresma. Sabihin nyo nga po, Kwaresma. Ang Kwaresma ay ang 40 araw na paghahanda. So kailangan ihanda natin ang ating mga sarili. No, hindi lang yung emosyon, hindi lang yung ating utak, no, lalong-lalo na ang ating pong mga sarili, yung spiritual preparations para makapasok tayo ng lubusan sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay. Paghahanda lang ito. Kaya nga, inihiling sa atin na mas maging attentive tayo sa mga panahong ito dahil gagabayan tayo, isasama tayo ni Jesus sa kanya pong mga pinuntahan, sa kanyang mga naranasan, at sa kanyang mga itinuturo sa atin para mas makita natin kung gaano tayo kahalaga sa Diyos, kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Kaya nga sa mga panahong ito, no, mas makikita natin na ito, higit sa ano paman, ito ay ginagawa ng Diyos para sa atin. Hindi yung kung ano ang gagawin natin, kundi kung ano ang gagawin ng Diyos para sa atin. Ikalawang linggo tayo. Okay po tayo? Gising ba lahat? Sigurado? Okay. Unang linggo,
saan po tayo dinala? Kasi bawat linggo po, may lugar tayong pupuntahan. Bawat linggo yan, para mas maintindihan natin, no, yung paglalakbay na ito. Kaya nga, ano ba, hanggang saan ka tatagal? Sa 40 araw, hanggang saan ka? Sa 5 linggo, hanggang saan ka makakasama? Sa bawat pagsama, dapat attentive tayo. Ano ang nangyayari? Ano ang naranasan ni Jesus? Noong unang linggo, saan tayo dinala? Unang linggo, saan tayo dinala ng ating pong mga pagbasa? Saan? Cierto. Sa disyerto. Diba? Ang sabi po doon, siya'y dinala ng Espiritu Santo sa isang ilang sa disyerto para doon at doon ay siya ay Manalangin. hindi pa yon. Ano ang ginawa kay Jesus doon sa disyerto habang siya ay nasa disyerto? Anong ginawa? Manalangin. Ano ang ginawa kay Jesus? Tinukso? Tinukso ng job. Tinukso-tukso siya ng diablo, ng demonyo, ni Satanas. Ha? Nasa disyerto tayo, ha? Disyerto. At meron tayong narinig na ginamit ng demonyo para tuksuhin si Jesus, para bumaliktad si Jesus, para hindi na niya ituloy yung balak ng Diyos na pagliligtas sa tao. Ano ang unang tukso? Unang tukso. Ano ang unang tukso? Gawin pong tinapay yung bato. Yung kagutuman. Di ba, nakita ng demonyo, sabi, gutom na si Jesus. Kung kaya, pumasok siya, tinukso-tukso siya. Kasi ang demonyo po, tandaan ninyo to ha, ang demonyo, magaling mangbudol. Nabudol ka na ba? Magaling mambudol ang demonyo. Mapalabok kasing magsalita yan. Yung bang seemingly maganda, pero inililigaw ka na niyan. Paniniwalain ka niyan. Na kaya mo, paniniwalain ka niyan. Na talaga namang kaya mo, magaling ka talaga, pero isasaksak sa kokote mo na magaling ka. At dahil sa sobrang galing mo, hindi mo na kailangan ng Diyos. Kaya sabi, di ba, gugutom ka na, di ba? Gawin mong tinapay ang mga batong ito. Anong makikita mo doon? Inuutusan ng demonyo si Jesus. Di ba? Anong pagtingin ng demonyo kay Jesus? Kaya mahalaga na mayroon tayong kontrol, disiplina. Lalong-lalo na, huwag mong kakalimutan, mayroon kang sariling isip. Ha? Okay. Pangalawang tukso. Dito tayo sa choir. Pangalawang tukso. Ano ang tuksong ginamit ng demonyo? Gawin siyang hari. Ang sabi ng demonyo, ipinakita lahat ng kaharian, di ba? No? Lahat ng kaharian, sabi, bibigay ko sa iyo lahat yan. Di ba yung pangangailangan ng tao, gusto natin magkaroon ng power, gusto natin mag-control. Di ba? Maganda yun, pero di ba dapat ang Diyos ang mas pinakikinggan natin? Ang Diyos ang may control sa lahat, hindi tayo. Hindi tayo ang Savior. Kaya lang yun nga, no? Pag alam ng demonyo, ay ito, mukhang gutom ito sa kapangyarihan. Kaya, tutuksuhin at tutuksuhin. Kaya ang dami tinutukso ngayon, no? Ang dami nga nakikipag-away, nakikipagsiraan para lang makuha ang isang posisyon, di ba? Kasi kapag may posisyon, kasama na dyan ang pera, kapangyarihan. Lalong-lalo na rin ang pangatlo, ano ang panunukso ng demonyo? Yung maging sikat ka. Yung kikilalanin ka ng mga tao.
Kaya lahat, di ba, ginagawa natin, mapansin lang tayo. Kaya ingat-ingat tayo, ha? Huwag tayong magpapabudol sa demonyo. Tingnan nyo nga yung katabi ninyo kung nabudol na. Yan. Totoo po ang demonyo, ha? Totoo ang demonyo. At gaya ng nabanggit ko, paalala lang, ang demonyo, maging sa simbahan, pumapasok yan. Okay, so mula sa disyerto, lakbay tayo ulit, pabalik na tayo, at saan nagpunta si Jesus? Saan nagpunta? Yung kanina, sinasabi nyo. Saan nagpunta si Jesus? Sanay? Sa bundok. At doon sa bundok, siya ay nanalangin, nagdasal. Na mahalagang sa mga panahong ito ng Kwaresma, dagdagan natin ang ating pananalangin, yung oras ng ating pagdarasal. Magdarasal si Jesus dahil hindi biro ang gagawin niyang sakripisyo. Siya na lang, di ba, yung aakuin niya ang lahat ng kasalanan ng mundo, siya na lang. Pero hindi basta-basta. Kaya nga umakyat sa bundok, nanalangin, at sa kanyang pananalangin ay talagang, biriin mo, nagningning na siya, nakita na ng mga alagad yung kanyang pagka-Diyos, pwedeng hindi niya napagdaanan yung proseso. Ngayon, ang dami nating sigaw na due process, di ba, Pero yung mga sumisigaw ng due process, ayaw magbigay ng due process. Pero ito, yung proseso na pagdadaanan ni Jesus, di ba, pwede namang diretso na tayo doon, pagkabuhay na agad. Hindi tinukso pa ng demonyo, di ba? Itatakwil pa, mararanasan pa niya yung betrayal, mararanasan pa niya yung iiwanan siya, mararanasan pa niya yung sakit na hampasin, ipako, kasi yun yung proseso na dapat niyang pagdaanan. Masakit yun, nakakatakot yun. Kaya nga umakyat sa bundok para magpalakas siya. At ang nagpapalakas sa tao ay panalangin. Kasi di ba sa mga panahon na para bang very vulnerable tayo, di ba diyan papasok ang demonyo. Kasi madali na tayong matukso. Kung wala tayong ipon na lakas na nanggagaling sa pakikipag-ugnayan natin sa Diyos sa pamamagitan ng constant communication, prayer sa Diyos, hindi natin matatapos itong sarili din nating mga misyon sa buhay. So hindi tayo pwedeng maging kampante, na parang okay na yan, nagsimba naman ako, okay na yan. Kaya mahalaga din po, nagkakaroon talaga tayo ng individual, intimate relationship sa Diyos. Yung maglalaan ka ng oras. Maganda yung sama-sama tayong nagdarasal, nagsisimba. Maganda rin yung sama-sama kayong pamilya na nagdarasal din. Pero meron din hinihingi ng pagkakataon na ikaw mismo magkaroon ka ng mas malalim na pananalangin. Para nang sa ganon, anuman ang desisyon na gagawin mo, kayang-kaya mo ding akuin, kayang-kaya mo din na lahat ng responsibilidad ay yayakapin mo. Ang taong nagdarasal, mas matatag. Ang taong nagdarasal, malaki ang ipinagbabago pagdating sa kanyang paghawak ng responsibilidad at pagsasatupad ng kanyang misyon. Amen?